Hey guys! Welcome to my channel, Luz G! Ayan, for today's video guys, ay share ko sa inyo yung ating nakuhang sasakyan. So, papakita ko sa inyo kung anong klaseng brand and bakit natin nakuha yung sasakyan na yun. So, almost 1 month bago ako ulit nakapag-vlog dahil medyo maraming nangyari nitong June, pero ayun, okay naman na ngayon. So, continue na natin yung ating vlog. So, yun guys, super dami ko talagang chinek na car, mga second hand car, bago ko nakuha itong car na to. Pero nauna ko tong nakita, itong car na to, bago ako naghanap pa ng ibang mga car. And siya talaga yung parang nag-stand out, or siya talaga yung parang okay sa lahat, okay sa budget, okay yung odo, okay yung buong sasakyan, okay pa, and talagang ginagamit. So may mga pinuntahan ako mga shop, and pumunta rin ako sa Toyota, sa auto dealer nila dito sa Palawan. And yun, muntik, doon na talaga dapat ako kukuha ng Wigo, sana yung kukunin ko. Pero dahil nga biglang nag-message tong owner ng sasakyan na una ko nakita, ito nga yung Kia Picanto 2014. Ayan, black siya guys. So yun, halos sabay na nag-message yung Toyota and yung may-ari nung Picanto. So medyo naguluhan ako dun sa part na yun. Napakahirap nun guys. So next time ibablog natin yung kung ano ba yung dapat mong bilhin na car, kung medyo naguguluhan ka kung brand new ba bibilin mo or magsi-second hand ka ba. So sa case ko, hindi ito yung first time or first car na nakuha ko. So before, nagkaroon na rin ako ng car, yung Suzuki Ertiga 2019. Kinuha ko yung Suzuki Ertiga na yun, hindi talaga yun, kumbaga hindi siya plano. So kung nanonood kayo ng vlog ko guys, nakita nyo na yun before, yun yung sinurprise ko sa tatay ko nung nabubuhay pa siya. So binili ko yun sa Manila, brand new car, brand new siya. So biniyahe ko lang papunta dito sa Palawan sa barko. So naging surprise, parang gift siya sa tatay ko. Pero isa rin na purpose ng car na yun is for business din, kasi sorry, yung pusa ko umiyak. So for business din siya, for tourist, for rent. So habang minsan pag walang nagre-rent, ginagamit ng tatay ko para sa pagde-dialysis niya, kasi dati may sakit yung tatay ko. So si mga nakakapanood ng mga vlog ko before, ayan, so yun, so nagamit naman namin. Kaso lang, pandemic, dumating yung pandemic nung 2020. So, of course, wala nang magre-rent, walang tourist, walang, so, and bumalik na ako sa Palawan, nag-stop na ako ng work ko sa Manila. So, medyo humigpit yung budget. Kailangan kong mamili kung yung car ba yung itutuloy ko o yung sasakyan. So, tinuloy ko yung bahay, syempre, of course. Buti na lang nandiyan si Francis and talagang tinulungan niya ako na makasurvive dun sa pandemic case, pandemic na yun. And yun, binenta ko yung car, yung brand new na car na yun, and hindi na ako nag-car ulit kasi parang okay din na ibenta ko na siya, kasi super lakas sa gas, as in nakaka 10k ako a month. So ayun, nabenta ko din naman, mabilis ko lang siya nabenta kasi maayos pa naman yung car, talagang bago. And yun, namatay yung tatay ko. So at least wala na experience niya din, na yung maganda dun sa nangyari dun is kahit pa paano na experience niya na meron siyang sariling car. So wala naman akong pagsisisi doon sa first car ko na yun. And ito na nga, yung second car na to is second hand na guys, yung binili ko dahil inisip ko, na-experience ko na rin naman na may brand new car, and ganun nga yung nangyari, diba? Parang binenta ko din. So yun, pag-usapan natin yan sa next vlog ko, kung dapat ba na mag second hand car ka or dapat ba na brand new car ang dapat mong bilhin. So ayun guys, so balik tayo dun sa car sa car na kinuha ko. Yung car na kinuha ko is Kia Picanto 2014. So 2014 means 10 years old na siya, pero super smooth pa din, solid pa din, and maganda pa din yung car, kasi nga unang may-ari ng car is teacher,
na babae. So, hindi niya masyado nagagamit yung car, kaya parang nag-decide siya na ibenta na. And then yung second owner naman is police. So ginagamit niya naman sa work niya everyday. So hindi siya bugbog. So kaya yung odo niya parang nasa 50 lang nung time na kinuha ko. Ngayon 60 na kasi ginagamit-gamit ko na. So ayun guys, manual tong car na to, and kaya din naisip kong kumuha ng manual kasi gusto ko talaga masanay ng manual. Dahil nung nasa Manila ako, nung nag-school driving ako sa Manila, manual talaga yung tinuturo. And nung nandito na ako sa Palawan, syempre yung mga sasakyan ni Francis is automatic. So, medyo sorry yung pusa ko umiyak. So, medyo nasanay na ako sa automatic na car kasi nga halos lahat ng nadadrive ko sa mga sasakyan ni Francis is yung mga automatic na car. And yun, sabi ko, sige, bibili ako ng sasakyan na manual para masanay ako ulit. Para in case na kailangan ko mag-drive or may emergency na may sasakyan na kailangan ko i-drive na manual, hindi ako mahihirapan, masasanay ako. So ayun, sabi ko, kapag medyo nahirapan ako, pwede ko naman ituloy yung sa Toyota. Pero ayun, medyo happy na ako ngayon, ilang days, parang mga 3 days o 4 days na ako nag-drive ng manual. And okay naman, medyo nung una namamatayan ako pero ngayon medyo nakakaya ko na din. And ang mahirap lang siguro sa akin yung pataas kasi hindi agad ako nakakapag-clutch. Sabi nila dapat daw mag-clutch ka kaagad, paakyat ka pa lang. Ayun. So yun yung kailangan ko i-practice sa manual. So ito yun guys, yun yung car na nabili ko, and super happy ako sa car na nabili ko. And ipapakita ko rin sa inyo yung next vlog ko dito sa car na to, yung mga pinagawa ko, yung mga inayos ko dito sa car na to. And yun, kung gusto nyo rin malaman kung magkano tong car na nakuha natin is comment down below lang guys kung ano pa yung mga gusto nyo malaman about dito sa ating new car na second hand. Ayan, so wala namang pagsisisi pagkuha ko dito sa car na to. Super happy ako. And sakto siya sa lahat sa akin, yung size niya lahat. And before na vlog ko na din na yung dream car ko talaga, or hindi naman dream, parang enough na para sa akin na sasakyan is yung Rusco, yung parang multicab na maliit yun, parang okay na sa akin yun kasi alam mo yung dream ko talaga is para magkaroon ng mini farm, tapos yun, ganun lang yung sasakyan ko, kakargahan ko ng mga tanim or ng mga stocks, ganyan-ganyan sa farm, ganun yung mga na-imagine ko, kaya gusto ko talaga yung sasakyan ng Rusco, pero ang daming nagsabi sa akin na wag, so sabi ko sige. So, ito, nakita ko nga yung Kia Picanto and super perfect naman siya. Ang dami ko na nakita. Yung una-una ko nakitang Kia Picanto pala yung yellow. Yun talaga yung nadaanan ko lang yun sa along sa highway or sa daanan. Tapos, yun, kinuusap ko yung may-ari, ganyan-ganyan. Yun na dapat talaga yung kukunin ko. Parang hindi siya nagagamit, nakastock lang siya. Pero maandar naman siya. Parang baterya lang yung kulang. Kaso lang, nung as in babayaran ko na, dyan na nag-withdraw na ako, hawak ko na yung pera, kinabukasan na tumawag sa akin yung parang may-ari, tapos ang sabi parang magbibidding daw sa sasakyan kasi sobrang mura nung Picanto na yun, Picanto 2016 ata yun, kulay yellow siya. And ayun, sabi nila magbibidding, ganyan-ganyan, mag-add lang daw ng konti, bali 3 daw kami yung magbibid. So kung mag-add ako, iniisip ko mag-add ako ng 10k, pero kasi parang kaya ko nga siya nagustuhan kasi nga yun, dahil dun sa price, kasi nakasulat na yung price dun sa labas. And yun, biglang ganun yung nangyari, biglang naging bidding, kaya sabi ko, sige baka hindi para sa akin. So, yun din yung natutunan ko dito sa pagkuha ng car, na kapag hindi para sa'yo, parang huwag mo ipilit kasi meron pa palang mas okay na darating. So, yun, may nakuha pa din ako, although mas old siya, pero mas okay kasi talagang maandar na siya, ginagamit siya, ganyan. And konti na lang yung mga pinaayos ko. Unlike kung yun binili ko, baka ang dami ko rin talagang pinaayos. Halos same din yung ginastos ko or yung price, magiging kalalabasan ng price kung yun yung nakuha ko. So, ayun. And yun nga, di ba, itong car na to, halos hindi rin talaga siya dapat mapupunta sa akin kasi nung nag-chat kami ng may-ari, ang sabi niya, no. Nag-chat kami, tapos
di na siya nagre-reply. Parang okay na sana, kukunin ko na, ganyan-ganyan. Okay na, tapos biglang di na siya nagre-reply. So, kaya ako naghanap sa mga shop ng ibang car. Pero nakita ko na talaga siya, pangalawa ko siya nakita after nung yellow na car. Pero yun nga, yung the day before na kunin ko na sana sa Toyota, biglang nag-message yung may-ari nung Kia. So, alam mo yun, kailangan mo rin talaga mag-wait. And yun, ibibigay rin talaga yung dapat na may hugot. No, ibibigay rin talaga yung dapat na car na talagang magugustuhan mo. Kailangan mo lang talagang mag-antay. And kapag hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Ganun lang, simple. So, ayun guys, abangan nyo rin yung vlog ko sa mga papaaysan dito sa car na to. And super excited ako kasi pwede ko siyang galaw-galawin, pwede ko siyang baguhin, paglaruan. Alam mo, hindi ka manghinayang kung may tatanggalin ka or papalitan ganun dahil nga second hand naman siya. So, ayun guys, sana nagka-idea din kayo sa new car or sa mga gusto yung kunin na car next time. So, ayun guys, ito ang aking new road trip body is Turbo. Ayan yung pangalan niya guys, Turbo. Hindi ko alam ba Turbo yung pangalan niya. Wala naman siyang Turbo, pero yun, may nagsuggest sa akin na yun, yung pangalan niya. So, okay, sabi ko, sige, Turbo. Ang naisip ko sana ipapangalan sa kanya, White. White pero black siya. So, yun, Turbo yung pangalan niya, guys. So, yun, please meet my Turbo body. Ayan, road trip body natin yan, guys. And abangan nyo rin yung mga first road trip na pupuntahan natin. So, super excited ako. Ayan, guys. And ang dami kong gusto gawing vlog na kasama tong sasakyan na to. And sana i-guide tayo ni Lord na safe tayo sa lahat ng mga travel natin na gagawin and road trip. Ayun guys, maraming salamat. See you on my next vlog. Bye!